pagpapauwi kay Pangulong Duterte, tingnan naman natin yung mga ginagawa ng mga tao dyan sa Dahig sa pamamagitan po ng isang taga-Dahig na si Boss Dada. Taga-Dahig po yan eh. Hello, Boss Dada! Hoy, hello mga banateros dyan sa Pilipinas. Kamusta naman ang baha? May humihigop na ba ng baha na yan? Naku, marami na. At saka marami na nag-iipon ng baha para itapon sa Malacanang daw. Ewan ko kung... kasi may nakita ko nag-iipon ng mga supot-supot. Hindi ko alam kung sa Malacanang ba nila itatapon yun. Then nag-ipon na, balita ko, nag-ipon na sila doon ng baha. Oo. Kaya nga doon nila palalangoyin yung king crab. Ayun. Oo, doon yun. Doon ang pwesto nun. Yung mga SM, hindi na daw magbubukas. Stock na lang daw yung tubig dun sa loob. Yun daw Alam yung namin na ibenta kay binabaka kayo Marcos. ngayon, pero nandito tayo ngayon mga banateros sa Duterte Street. Kasama natin yung mga Pilipino na walang sawang nagpupunta rito araw-araw para suportahan yung panawagan na mapauwi si Pangulong Duterte. Nandito ngayon si Attorney Harry Roque at kasama natin ang lahat ng mga Pilipinong nandito ngayon sa Duterte Street. Yan, nasaya-saya dito, bayanihan. Boss Dada. Merong mga nagdadala ng pagkain. Opo. Pwede ba ang sampulan mo kami nung sayaw nila dyan ng bangag-bangag? Hindi ko alam eh. Pagka sasauluin ko muna yung step, tapos sasayawin ko sa harapan mo mismo, Coach Ayan. Oli. Anong meron ba ngayon dyan? Ang dami naghahanap kayo dito. Hmm. At saka kay Jay Guevara, kay Coach Oli, sa Banateros, sana daw pagpunta kayo dito, lalo ka na Banat Pai. Kasi napakarami mong tagahanga dito. Ayan. Anong meron ngayon dyan sa Duterte Street na yan? Inaabangan nyo ba dyan si BP Sara? Oo, anytime po. Ngayon, pwede nang lumabas si VP Sara kasi huling niya na ngayon, bisita niya na ngayon. After kasi nito, bukas ang flight niya, papalit sa kanya si Madam Hanilet. Papunta naman ng Korea si VP Sara. Doon naman niya imimit yung mga kababayan natin na nananawagan para papauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas ng buhay at malakas. Medyo meron nga lang hindi magandang balita, mga partner, kasi kahapon po, hindi lang ibinalita ni VP Sara, pero si Pangulong Duterte, parang inilabas ng facility para ma-check up. May nakausap kasi tayo dito na isang pulis na kilala si Pangulong Duterte. Sabi nga daw kaninang umaga or kahapon ng umaga, dinala sa hospital for check-up. Tapos meron daw test na ginawa na yun lang daw inaantay nila. Pero bumalik si Pangulo sa loob at nakasama naman ni VP Sara. Pero Ito ba okay naman si VP Sara kahapon. Ito'y regular check-up ba o ito'y emergency? Parang ang sinasabi sa atin nung nakausap natin partner, mukhang emergency kasi meron naman daw doktor dito sa loob at clinic, pero bakit kailangan pa siyang ilabas? So kaya whatever it is, manalangin tayo na sana talagang ma-weather ni Pangulong Duterte itong mga nangyayari sa kanya, lalong-lalo na itong pagkakakulong sa kanya dito. Medyo siyempre bumabagsak din talaga yung health ng tao, lalong-lalo na kapag nalungkot ka, di ba? Hindi mo nagagawa yung mga dati mong gusto. But okay naman so far, sabi naman ni VP Sara kahapon, maganda naman yung pag-uusap nila. Napag-usapan nga nila pati yung buhok ni pati yung buhok ni Trillanes na pag-usapan nila. Nasabi rin niya na parehas sila ng uhit ng palad ni Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy daw. At ngayon, aantayin natin yung sagot ni VP Sara kasi kahapon lang niya nalaman yung pag-deny ng Pasig RTC sa petition for bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Kahapon lang niya nalaman. So ngayon daw, sasabihin niya kay Pangulo, hihingan daw niya ng reaction. So, Boss Dada, yung pagdala kay Pangulong Duterte sa ospital, nabalitaan niyo yan, hindi ho lang sa labas, di ba? Yan ay galing mismo sa pulis na nandun sa loob ng ICC, tama? Opo. Ang sabi pa nga ng pulis, parang nagtataka pa kayo bakit parang hindi masyadong masaya si VP. Kasi hindi sinabi ni VP yun dito sa labas eh. Yung pulis lang nagsabi sa atin na kasi kanina, parang chinismis sa atin kasi kanina
at nilabas siya para dalhin sa ospital. No? Sila daw nagtaka kasi nga meron naman daw clinic tsaka mga doktor sa loob. Pero mukhang baka kailangan lang ng test. So let's just be positive. Sana wala namang naging problema. Pero nakausap naman ni Bibi Sara kahapon. So, Pero ngayon, mukhang nasa naging loob okay na. naman. Tama? Nasa loob na si... Ngayon, nasa loob ngayon si Pangulong Duterte. Nasa loob din si Inday Sara. At anytime nga, inaantay natin loob. Siguro mga 30 minutes from now or 20, lalabas siya para harapin ulit sa huling pagkakataon yung mga kababayan natin dito sa Duterte Street dahil nga uwi na siya bukas. So, yung ano, Boss Da? Sige. Ay, sige. Ikaw, Jay, may tanong ka? Yung mga gamot ni PRRD, ano na ba? Talagang in-stop na? Oo, kasi yung ang nag-administer na ng mga gamutan niya dito, yung na detention facility. And balita nga natin, compared before, mas konti na yung iniinom niyang gamot ngayon. Dati daw madami. Ngayon, tinanggal lahat yon, tapos parang maintenance na lang yata yung pinapatake sa. Kamusta naman ang mga mood ng mga kababayan natin dyan sa labas ng Dahig? Kanina may nakausap tayo, medyo nalulungkot na raw sila kasi parang tagal na nila nandirito, sigaw sila ng sigaw, parang walang nangyayari. Kaya nga maganda yung binalita nyo kanina na plano ni Attorney Torion na magkaroon na ng organization talaga. Ma-organize na, hindi lang basta sigaw lang tayo ng sigaw ng Bring PRD Home. Kailangan talaga meron na tayong gawing hakbang, paraan para na konkreto na para gawin ito. Pero bagamat daw nalulungkot sila dahil parang walang nangyayari sa mga panalangin at sigaw nila, hindi raw sila hihinto sa pagpunta rito para suportahan si Pangulong Duterte. Nanggaling pa po sa iba't ibang lugar yung mga nandirito, galing pa ng Germany, galing ng UK, galing ng Switzerland, Paris. Nagpupunta sila dito, nagdadala sila ng pagkain dahil kasi alam naman nila yung ibang mga taga rito, hindi pa kumakain, nakakagutom kasi yung oras na ganito eh. Mga marino, lagi nagpupunta rito, yung mga seaman, magdadak sila, tapos instead mamasyal sila, dito sila nagpupunta sa Duterte Street. So high spirits pa din sila, pero at the same time, medyo nalulungkot sila, gawa ng masyado na matagal si PRD. Kasi malapit na rin ang taglamig dito at sobrang lamig daw dito mga partner. May hirapan nang mag-organize dito sa labas kapag gano'n nakalamig. Ang problema daw nila kasi, kapag nawala sila dito at nalaman ni Pangulong Duterte na wala ng tao dito sa labas, bagamat pinauuwi niya yan ng mga yan araw-araw, baka mas malungkot yung tao at baka mas lalo makasama sa kanya. Boss? So, sige, hanggang kailan daw si Ma'am Hanilet pagka-after ni VP Sara Duterte? Hindi ako sure, partner, pero magtatagal sila gawa ng si Kitty yata bakasyon sa school. So baka magtagal sila siguro kung hindi 2-3 weeks siguro sila dito. Sige, pagkatapos nila ako naman punta dyan. Ikaw, Coach Oli. Yan Boss. ang maganda panatbay. Ang dami kasi nag-aantay sa iyo talaga dito. Ay, by the way, nandito si ito yung mga malulupit dito. Yan, si Alvin. Sila ang mga nagsimula ng pagtipon-tipon dito sa Dahig. Kaway ka sa mga banateros. Like po ang banateros. By the way, nagpapasalamat ang banateros sa iyo, Alvin, at sa lahat ng mga Pilipino na nandito. Kasi kayo nagbibigay ng pag-asa kay Pangulong Duterte sa lahat. Kayo magsasawa. May honor po, wala hanggang sa dulo, sir. Invite po sila sa channel mo. Oo, I'm inviting everyone to follow me on my YouTube channel, Alvin Dave Sarzate Official, on my Facebook, Alvin and Tourism, also TikTok, Alvin and Tourism. Boss Da, may tanong ako. Kasi napanood ko yung video ni Alvin na parang sinisita siya ng mga foreigner dyan at may mga nagtatanong din kung ano yung mga nangyayari dyan. Hanggang ngayon ba nangyayari pa rin? Mga video mo na parang lagi kami kausap ng mga foreigner. Sir, kasi ina-explain ko, sir, kung ano yung sitwasyon natin, mga Pilipino, bakit kami nagtitipon-tipon sa labas. So palagi ko po ina-explain sa kanila bakit pag ganito yung result ng mga kababayan natin dito sa labas ng ICC Detention Facility. At saka para magkaroon sila ng background kasi meron na silang preconceived notion. Ano po ba si President Duterte ginagawa na nilang kriminal? Kahit he is just an accused individual na nakadetenay po sa loob ng ICC Detention Facility. Pero wala namang violente, no? Wala naman. Hindi pa talaga parang Concert lang or Boss serious Dada, na? medyo layo kayo ng konti kay Harry Roque kasi naririnig yung boses. Sige. Nagsasapaw yung audio.
Layo kayo para mas Sorry, ma-interview natin kayong dalawa. Ayan, ayan. ayan. Coach So, Oli, ayun, may wala tanong naman ka? daw, wala naman daw violente. Curious lang talaga sila. Oo. Curious lang sir at saka I think it is one way of disseminating information doon sa mga foreigners na talagang curious sila. Sometimes sinasabi nila mga loko-loko kayo, bakit niyan ginagawa? So ang ginagawa naman namin, we try to rebut and argue with them properly with the facts. Ano bang pinaglalaban naming mga Pilipino dito sa labas ng ICC detention facility? So hindi kami natitinag, lalo-lalo na yung iba kasi tingin nila si PRRD daw hindi na talaga makalabas kasi they killed so many Filipinos, ganito ganyan kasi they only base this from what they read and what is from the media. Kaya meron silang kumbaga dilawan sila. Kaya alam mo, mas maswerte tayo dahil nandito sila Alvin na nagpapaliwanag sa bawat foreigners na curious at nagtatanong kung anong ginagawa natin dito. Yung mga naman, yung mga nagpo-protesta dyan laban kay Pangulong Wala Duterte. naman, no? kasi Wala na, Ayun, no? bugso yan sila. Wala na po protesta. Meron lang daw nung nakaraan nagpunta rito, yan si Walden Benyo nga, na walang tao, di naman siya kilala ng tao. Nag-picture lang daw dyan na naka-thumbs down. Di naman daw nila kilala kasi. Pero kung kilala nila, definitely, di sila papayag. Baka dito na nila iniliping yun. Mas palawak pa naman yung lupa dito. Ayun, shoutout sa iyo, Alvin. Coach Oli to. Sir, hello sir. Shout out to you sir. Tuloy lang ang magandang ginagawa mo dyan para kay PRRD. Meron lang akong hanggang sa dulo po. meron lang akong follow-up question kay Boss Dada, yung nabanggit niya kanina, Wait. na tungkol doon sa gamot. Oo. Meron ba tayong balita bakit binawasan yung gamot ni PRRD? Anong ibig sabihin nito? Hindi ba delikado ito? Gumaganda ba ang kalagayan niya? Bakit binawasan? Binawasan, hindi ko natanong yan. Pero siguro, ako lang, mag-assume lang ako, parang si Claire Castro, na lagi nag-assume lang, na baka baka mas maganda yung gamot nila dito, pwedeng ganon, or baka mas na-check up siya ng maayos dito. Alam naman natin na mas maganda naman talaga ang healthcare system dito. Magaling din ang mga doktor sa atin, pero siguro mas advanced yung technology dito, kaya binawasan. I'm just assuming. Pero tatry natin na itanong kay VP Sara Duterte bakit binawasan yung gamot niya at yung mga ibinawas ba na gamot sa kanya, ano ba yung paliwanag, nakasama ba yun sa kanya or what? Tanong natin. Meron Basta, follow up, ay tapos ka na ba, Coach? Follow-up ko lang patungkol doon sa Sige. yung baka may nabulong sa iyo si VP Sara o ibulong mo na rin itong tanong na to kung sakaling hindi. Bumubuti ba ang kalagayan ni PRRD? Compared nung mga huling balita nung pinag-uusapan natin yung meron siyang sinabi kasi na wag naman sana pero pag abutin siya dyan, cremate na lang siya. So, okay ba ngayon? Bumubuti o sumasama ang lagay ni PRRD? Ang sinabi nila, kahit kahapon, payat lang siya, pero wala naman siyang sakit. Yun ang sinasabi nila. Pero, ayun nga, syempre, nakakatakot yun para sa edad niya, yung pag-lose ng weight. Kasi nung nasa Hong Kong tayo, partner, payat na si PRRD nun eh. So, ngayon, mas payat pa daw. Sinasabi nga natin kung pwedeng picturean, hindi naman daw talaga pwede, bawal talaga yun. Meron isang Pilipina dito sa loob ng ICC na nagtatrabaho na kinausap ko nga rin kahapon kung pwede bang bawal din daw sa kanila ang cellphone sa loob. Talagang mahigpit daw sa loob. So yung kalagayan ni Pangulong Duterte dito, bagamat siya ay pumapayat. Nakapaglakad naman daw siya mag-isa papunta sa kanyang CR, pagka magsi-CR siya, nakakalakad naman daw siya mag-isa. So, parang kay VP Sara naman, okay kasi mas magaan siya. So mas ngayon, mas healthy, tama? So ibig bang sabihin nun, Boss Dada, kasi may nagtanong din sa akin linawin ko daw yung sinasabing nalason sa gamot eh. Ang sa akin, sinasabi ko nga, baka dahil sa gamot, maraming mga side effects, di ba? Yun ba ang nangyari sa kanya? Actually, banat pa, syempre, lahat naman ng sobra kulang. Lahat ng sobra masama, di ba? Pagkakulang naman, masama din. Pero the fact na mas binawasan nila dito, pinalitan yung mga gamot niya, siguro mas makakabuti sa kanya itong mas konti lang ang iniinom. I'm just assuming. Okay. Kasi
nilinaw natin, meron nagtapatanong daw sa akin kung sino, ano ba daw, ang tinutukoy ko, nilason o nalason. Alam mo, magkaiba ho kasi yung nalason at nilason. Yung nilason, sinadya. Yung nalason ka lang dahil umiinom ka ng kung ano-ano, o di kaya naman nalason ka sa pagkain dahil kunwari, di ba, food poisoning. Hindi naman sinasadya yon. Di ba? Nagkataon lang kasi hindi mo mamamalayan yan eh. Di ba kaya nga meron tayong tinatawag na wag ka dapat mag-self-medicate dahil maaaring masobrahan. Di ba? I mean, lahat ng gamot na nasosobrahan ay masama. So, nililinaw lang natin yung ating isang title nung isang araw sa vlog. Kasi, alam mo, Boss Dada, may kwentuhan. May nagtanong daw kung sino daw ba yung tinutukoy kung nilason. Sabi ko, wala po akong tinutukoy na nilason. Nalason dahil nasosobrahan sa gamot. So ngayon, ang mabuti, sakto na yung gamot na pinaiinom sa kanya. Mas maganda daw yung kanya, yung response ng konti lang yung gamot na iniinom niya. Yung pagpayat naman kasi niya mga partner dahil mahirap talaga pagkain dito eh. Kasi ako din, nung unang araw ko, masumama rin ang tiyan ko. Kaya di ako masyado makakain. Kasi lahat ng pagkain dito malalamig. Walang dito, walang mainit na pagkain dito. Pagka kumain ka sa restaurant, isa-serve sa'yo, malamig. Mga karning malalamig. O pati nga boiled egg dito. Kala mo, niluto sa malamig na tubig, ang lamig-lamig. So lahat malamig. Hindi, pero Pero ito sa na, tingin ko, parating na si VP Sara ngayon. Mga partner, ayan na. Ayan na. Habutin na lang na nandito pa tayo. Sige. Napatawid na si VP Sara ng magpapaalam ba kami sa'yo o tutuloy, paalam muna tayo sa kanya? Hindi, kayo, kung gusto nyo ituloy. Ewan ko sa ating newsroom. So tutuloy. Tuloy. Although meron din namang broadcast dito, sila Anton. Okay lang din naman. Abutan mo na mikropono, baka pinitik na ni Ann Harot yung mikropono pinadala ko dyan. Hindi naman. Ewan ko nga baka parang binigyan ni Ann Harot, ibang brand eh. Baka ang binigay ko sa kanya yung Class A na mikropono para kay Alvin. Tapos ang binigay niya yung... Ibang binigay niya kay Alvin eh. Parang binigay ni Ann Harot, parang peke. Peke ata yung binigay sa'yo, yung mumurahin eh. Oo. Hindi ko rin alam ba't ganun ang ginawa ni Ann Harot eh. Kasi sumagarak, pumuputok nung nakaraang interview mo kay Vice President Sara Duterte. Oo eh. Mukhang peke. Hindi baka dapat peke, pumuputok partner. yun, malinaw yan eh. Si-set up natin yung camera natin para mapanood ng si VP. Wag mo na lang patayin pero babalikan natin yan. Wag mo lang patayin, dire-diretso mo lang yan. Patayin na lang Okay, natin si okay. Jay. I mean, Sige, mabuti hindi. pa. Para Tuloy. mabawasan ng mga masasamang loob. Pag-usapan natin yung mga pinagsasabi ni Boss Dada, Coach Oli. Ano ba yung pinagsasabi ni Boss Dada? Hindi, kasi alam mo, importante yung breaking news Kasama yun. niya si partner, kasama niya si Mambet. Kaya ko yung camera para makita niyo lang. Ay, Boss Dada, may nag-hi pala kay PRRD, pakisabi kay BP Sara. May nag-hi sino? Basta alam niya na yan. Ayan. Ito si Madam Vice. Pakawayan lang natin sa Banateros. Okay. Si Ma'am live po ang Banateros. Gandang hapon sa mga nanonood at pakikinig sa Panaderos. Maraming salamat sa inyong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sinabi niya ngayon, okay lang daw siya, huwag kayong mag-alala lahat. Ma'am, Thank you, live- ma'am. Thank you po. Mamaya na kayong magtanong kasi magtatanong sila lahat. Thank you po, ma'am. Okay. Sige. Pupunta na siya doon sa gitna. Easy ka lang. Para sumagot ng mga katanungan. Kinuha na ni Atty. Kinuha na ni attorney, hinila na. Yan na lang natin yung ating mga i-set up natin, ating mga camera. Dami din palang mga nag-i-interview dyan. Ayun. Boss Dada, malamig ba dyan? Ngayon, malamig dito. Hindi, mainit yung araw pag nasa lilim ka malamig. Pero pagka nasa pagka nasa araw ka, mainit din. Mukhang mahangin Ano ba gusto dahil niyo yung itanong? book ni Ma'am BP. Mukhang... Mahangin dito. Oo. Mahangin. Ayan.
O sige. Sige, mga partner. O, balikan na lang natin On-site yan. na yung press Interview. Maraming salamat, Boss Dada. Thank Okay you. po. Thank you very much. Yun. Ayun. Ayan, breaking news po yun, yung binalita ni Boss Dada at exclusive po yan na yung kalagayan ni Pangulong Duterte. Pero liliwanagin naman natin yan mamaya siguro lilinawin po yan ni Boss Dada kung ano talaga yung pagdala di umano kay Pangulong Duterte sa ospital. Kasi hindi daw pangkaraniwan dahil hindi naman daw yun na parang itinakbo daw talaga. Mamaya, antabayanan natin. Maybe sa susunod na programa dito sa SMNI, malinaw ho yan.